Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Kung sa salitang bloodbath pa lang, nag-iyakan na po ang mga dilawan, ang mga sympathizer ng NPA at ang mga bata ni Tambaluslos. What more ngayon na naglabas na po ng 16-month team defense lawyer ni Vice President Sara Duterte. So ngayon dito, bibigyan po ng punto ni Banat Bay kung bakit nag-iiyakan itong mga sympathizer ng NPA, mga dilawan, mga batang tambaluslos. Dahil po sa lineup na inilabas ngayon, mukhang kumbaga sa baraha, full house po ito. Talagang wala kang itatapon at talagang seryoso si Vice President Sara Duterte sa binitawan niyang bloodbath. Kaya malamang sa malamang mapapahiya po yung mga nag-file ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin yung mga naging punto ni Banat Bay tungkol dito sa pag-iyak ng mga House Prosecution Panel, mga sympathizer ng NPA at mga dilawan dito sa magiging defense lawyer ni Pangulong Vice President Sara Duterte. Talaga nga naman nag-iiyakan na. Naka! Patay tayo dyan. Pambihira ba naman kasi ang lupit ba naman ng mga abogado ni Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin dyan. Sure naman na yan Hindi, alam mo, itong si VP Sara Duterte ay ang lupit ng kanyang mga abogado at nangangatog na. Di umano. Allegedly. Hindi. Yan po, sa tingin ko ang nangyayari ngayon. Kasi mga kababayan, yung mga abogado na ito yung mga malulupit na abogado ni VP Sara Duterte. At yung iba nga nagrereklamo, bakit ba ang dami? May limit ba? Wala naman kahit 100 pa yan, basta kaya nung tao. Hindi, alam mo, ganun yun Katulad nung isang kaso ko. Anak ng tutsang kalabaw yan, Isang kaso ko, 6 ang abogado pag umatin. At saka matinding yun, Tapos yung abogado ko lang, isa lang. Small but terrible. Ganun talaga buhay, di ba? As long as matalino ka naman, di ba? I mean, kung ikaw talagang nasa katotohanan at tama naman ang iyong ipinaglalaban, kahit isa lang yan, panalo ka dyan, di ba? Kasi nga, nasa tama ka kaya nga ako, lakas ng loob ko, isa lang Dahil, hindi lang dahil sa hindi ko kaya magbayad. Alam mo naman, simpleng mamamayan. At saka pwede lang i-take as an advantage yung yung pagkuha ni Vice President Sara Duterte. Itong mga itong mga dilawan, itong House Prosecution Panel na to, pwede lang i-take as an advantage yung pagkuha ni VP Sara ng 16 na lawyer. Bakit kamo? Kasi kung ito ay mapapataob nila, hindi malaking boost sa kanila itong lalabas na magagaling sila kung mapapataob nila. Ang problema, yung bloodbath na sinabi ni Vice President Sara Duterte, ito yung magpapahiya sa kanila naman pag hindi nila na ipanalo itong impeachment na to ni Vice President Sara Duterte. Lalabas na ito yung mga walang alam talaga, mga bobo, mga talagang hindi pinag-isipan. Ang alam lang talaga is siraan lang si Vice President Sara Duterte. Kaya yung pinaka-pressure dito, sa tingin ko, wala dun sa line-up ni Vice President Sara Duterte. Ang pinaka-pressure ngayon nito ay nandoon sa prosecution panel dahil kailangan nila maipanalo to kundi magmumukha silang tanga sa impeachment. Simpleng mamamayan lang tayo. Pero gayong maman, kasi alam kong nasa tama ako Alam ko namang walang laban yung kalaban. Talagang nangiistorbo lang. Di ba? Pero dito, kung kayo sa tingin ninyo, kayong mga kongresista, itong mga prosecution, ano yan? Prostitusyon. Sandali! Kasi parang pareho lang ang ugali Kaya tuloy ang tawag ko, prostitusyon Pero hindi. Prosecution. Itong mga prosecution, itong kampo ng kamara, ay kung talagang kayo nasa tama at talagang naniniwala kayo, hindi nyo kailangan mga tog. Kasi namin nagre-question mga dilawan, mga pinklawan tsaka mga MPA ngayon.
Grabe gagalit sila. Talaga nate-trending. Oh, kita mo na, guilty yan. Kaya 16 ng kaya ganyang kadami ang abogado niyan. Tanga. Hindi porket madami, guilty na kagad. Unang-una, sa pananaw at paningin ninyo, hindi pa nagsisimula ang impeachment, guilty na. Kaya hindi kayo dapat pinibigyan pansin at pinakikinggan. Dahil kayo naman talaga galit na galit dyan dahil kayong mga NPA, mga pinklawan, nawawala ng pinagkakakitaan pag nandyan ang mga Duterte. Yun naman. Ito, totoo naman yung punto ni Banat Bay. Diba? Doon pa lang naman sa hindi pa nga nagsisimula yung impeachment trial, yung paglilitis, sa kanila guilty na. Kasi hindi naman importante sa kanila kung mapatunayan nila o hindi. Ang importante lang sa kanila na baka nga naman makakuha sila na maitanim nila na yung etong si Vice President Sara Duterte isang korap. Diba? Kaso, ang mahirap ngayon, hindi na lahat napapaniwala nila. Ang nangyayaring ginagawa nila ngayon, yung mga kapanaling nila na naniniwala lang na guilty si Vice President Sara Duterte, talaga yun lang ang didikdik nila sa mga utak nitong mga to, na guilty si Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, nagmumukha na nga silang tanga. Dahil kahit kitang-kita na talagang wala namang kakwenta-kwenta yung kanilang mga pinagagawa, pinaninindigan nila. So lalong-lalo na itong mga sympathizer ng NPA, dahil nga sa laki ng galit nila sa mga Duterte, dahil nga bumagsak yung kanilang yung dami ng puwersa ng NPA na talagang ang laki ng ibinaba, talagang nanggagaliitin. Gusto nila talagang matanggal sa pagiging presidente dahil sa 2028. Alam naman natin na halos 90% sure na si Vice President Sara Duterte ay mananalo sa eleksyon. Yun naman talaga ang katotohanan dyan di ba? Galit na galit si BP Sara sa mga NPA. O kaya tuloy ayaw. Etong mga pinklawan naman na ito, alam naman po natin mga hipokrito to mga animal na to. At talaga nga naman sila po ay, paano lang yan na ika nga nasa wave. Hindi, eto bibigyan ko kayo ng pagkakataon na, eto. Isipin nyo na lang eto mga hinayupak na mga pinklawan, mga dilawan na to, galit na galit to kay Marcos Hindi nila malunok si Marcos noon. 'Di ba? Binansagan nga nilang pagka tinatawag nila si Ferdinand Marcos Sr., the late dictator Marcos. Yan ang kanilang pinakalat sa mga media. Yung mga dilawang pinklawan na media, yung mga prostitute, 'di ba? Ganyan ang tawag nila, the late dictator Marcos. Tapos ngayon, hindi mo akalain bumaligtad ang lahat ng bagay. Pinupuri na si Marcos. Siya kayo nakakita ng ganyan. Yung mga media. Yan yung literal na kain suka. Yung alam mo yung sinuka mo na, kakainin mo pa para lang, alam mo yun, yung maging makakuha ka lang ng kakampi para lang mapabagsak mo talaga yung taong ayaw ninyo. Talagang gagawin mo ang lahat. Ultimong isinuka mo na, kakainin mo pa. Di baling magmukha kang tanga, di baling bumaba na yung dignidad mo, yung mapahiya ka na. As long as may, alam mo yun, yung maroon ka makuwang simpatya sa isang tao, gagawin mo. Yan ang ginagawa ngayon ng mga loyalista, ng mga sympathizer, diba? Dumidikit ngayon kay Bongbong Marcos, kahit na isinusuka na nila yung tatay nito dati, ngayon, himod dun sa suka, para lang, alam mo yun, makakuha sila ng simpatya. Media, di ba? Kulang na lang, halikan nyo puwet ni Marcos Sobrang meron pa nga isang media dyan Nakita pa talagang nung sinabing, a very nice airport, pumapulakpok ng ganyan, parang tanga. Talagang ganun siya Pero dati, mga yan, late dictator Marcos. Ganyan ang nila. Galit na galit sila kay Marcos, pero ngayon lahat sila sip-sip kay Marcos. Gago! Hindi, alam mo kasi ngayon, ito mga kababayan, sabi nga, in the last days, alam naman po natin yan, di ba? Yung lalo na yung mga nanampalataya dyan. Alam natin in the last days, people will be lovers of themselves. That's the truth. And yan po ay nagre-reflect sa politika. Lovers of themselves meaning lovers of fame, lovers of money, di ba? Kung nasa ng pera na andun sila. Ang dami dyan napaka-hipokritong mga dilawan ng mga pinklawan na dati galit na galit. Pinupuna. Meron nga dyan yung isang so-called analyst na English lang, mali-mali pa.
Dati galit na galit siya sa mga Marcos, pero ngayon halos puri-puri, sambahin. Di ba? O ano, talagang gusto bang gawing vice president si Torre? O. Alam nyo kung bakit? Kasi nga nasisira negosyo nila sa mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya yung mga, alam mo naman, itong mga pinklawan, itong mga dilawan, ito yung mga oligarke. Oligarke po yung mga yan. Sila po talaga ay nakikinabang. Dahil alam naman po natin na nung panahon ni Duterte, nabawasan sila ng negosyo, nawalan yung iba. Kaya galit na galit sila. Pero yung palabas silang para sila sa bayan, that's bullshit. Bullshit po yan. Hindi totoo yan. Huwag kayo naniniwala sa mga hindot na yan.